Baybayin ng pangarap, bayaning walang hanggan, sa malayong lupain, may bukang liwayway. Welcome to the Overseas Podcast Worker. Welcome to Episode 3. Okay. Na-introduce na natin yung sarili natin. So, tingin mo, anong topic natin ngayon? Today, kasi naman OFWs tayo, siguro, akma naman na pag-usapan natin yung OFW traits for our third topic. Toxic OFW traits. Yes, to be exact. Okay. Third episode pa lang, baka makancel na tayo. Hopefully not. Yeah. Hindi, naman to, constructive criticism. Oo. Tsaka at least siguro yung mga tao na hindi pa nakakapunta abroad would have something in mind kung ano ba yung pwede nilang ma-encounter pag nasa abroad na sila, anong mga types of OFWs would they encounter. Kasi ito naman is based on our experience, diba? Oo. Tagal na natin sa abroad eh. We're not saying na lahat ng OFW ay ganito. Oo. We've experienced only a handful. Yeah. Siguro here and there. Yeah. Ngayon, we're calling you out. We're calling you out. Yung pala tayo yung toxic sa kanila, no? Pwede nga kami rin to. Yeah. Pwedeng ginagawa rin namin to and ngayon nagiging aware kami na masama yun. Correct. And we could be better. Yes. That's so true. So, who's going to start? Anong una mong naisip? Ako siguro, hindi siya, I think it's toxic na rin kapag nasosobra. Pero, I think normal siya in some ways. Kasi, di ba, marami yung nangungutang sa abroad. So, syempre, hindi mo nun maiwasan yun, lalo na kung sobrang desperate yung situation ng tao, no? And it actually happens. It's normal. Pero kapag yung mangungutang ka na, kasi meron ako na-experience na, parang naging habitual na yung pangungutang niya. Hindi ko alam kung meron ba talaga siyang problema. Pero ang gagawin niya, mangungutang siya month on month. Hindi namin alam na nagiging na siya, parang cycle na siya na mangungutang siya kay ganito. Tapos, next month, mangungutang siya kay A, mangungutang siya kay B, para yung babae niya kay A, pinapikot niya lang. Pinapikot niya. In the end, actually, kung smart nga rin yung nakakatawa lang kasi wala siyang interest kasi hindi siya nangutang sa bangko. Nangungutang siya sa mga tao. Pero kahit yung at some point, yung loop na yun will nip you in the butt. Yes. Ika nga nila. Kasi, hindi mo naman masusustain yung ganong consistency. Yeah. Mas madali pa rin yung hindi ka nangungutang. Oo. Siguro parang, I don't know kung bakit siya nangungutang nun. Pero, ayoko naman na tipong magtatanong, no? Kung ano yung reason niya sinabi, I would trust that she was telling the truth that time. Na kung hindi man yun yung totoo niyang reason, sa kanya na yun. Basta, kumbaga parang clear yung... Hindi, nangyayari naman talaga yun. Yung conscience ko. Yung gumagawa na lang ng istorya para makapangutang. Oo. Ang doon siguro, parang, feeling ko hindi lang siya yung ganun. Kasi baka mamaya may mga iba nang nangungutang na kunwari, nagpapakita ng reason na, his or her family needs some money in the Philippines to probably sustain a medical bill. Yung pala, kasi meron ding mga case na nangungutang na siguro baka pinang-shopping lang. Yun ang, di ba? Parang yun ang worst. That is actually very toxic. I think hindi rin lang siya, tama yung sinabi natin kanina. Not necessarily an OFW trait. Nangyayari din siya sa Pilipinas din. Oo. Yun is, hindi siguro talaga naiiwasan yun. Pero kaya nga merong mga bangko Sa tingin ko, na kapag
dumating yung point na hindi ka na nakakautang sa bangko, it's because nakaka-miss ka. So, dapat yun ang magiging mo, parang you have to make sure na nagbabayad ka para maganda yung credit history mo sa mga bangko. Para naman, alam mo yun, hindi ka na umuutang sa mga tao. Kasi the banks are there for a reason. Oo, fine, may interest naman na involved. Pero, gano'n naman sa lahat ng mga businesses eh. Diba? Sa tingin ko, kung maano ka sa pera, kung masinop ka sa pera, you would not end up in that position para mangutang rin naman. Oo. Kumbaga, lalo na kung nag-OFW ka, kasi alam mong mas malaki ang kikitain mo sa compare nung nasa Pilipinas ka. Oo. So, kung lahat naman tayo namumuluktot sa kumot na nabigay sa atin. Oo. 'Di ba? Hindi naman lahat asenso kaagad. Oo. So kung aware ka, at siguro kumaga kailangan talaga yung desperate, yung pagka-desperate mo is authentic. Oo. Para maniwala sa'yo at pautangin ka. Oo. At saka yung kung mangungutang ka, siguro yung last option mo dapat. Na it won't come to that point kasi kailangan secured ka rin on your side. Dapat meron ka talagang savings. Lalo kung nag-abroad ka. Kasi the fact na nag-abroad ka, just like what you said, syempre yung sweldo mo lumaki. So, knowing na lumaki yung sweldo mo, dapat mas may savings ka. So, bakit ka nangungutang? Tingin mo ba dapat may collateral, ganyan? Kapag nangungutang? Utang Oo nga, no. That's a good, Siguro, point. as a show of lang. Parang authenticity mo na willing ka talagang magbayad. Oo nga. Yeah, I think that's also a good point. Pero hindi ko na yun. Parang, before, pag kunyari magpapahiram ako, hindi naman ko siya, hindi siya something that I would demand from that person. Kasi parang isipin mo, wala na nga siya eh. Depende na lang siguro kung magkano kalaki yung utang niya. Hindi ba nagpapautang na malaki? Kasi wala na naman akong malaking budget. Hindi, tsaka again din, siguro kung ikaw yung magpapautang. Kung skeptical ka dun sa nangungutang, hindi mo man bigay yung amount na hiningi niya. Bigyan mo na lang ng enough na kaya mong ipapahiram. Na ibigay na kaya, alam mong okay lang na mawala. Oo, parang sa investment din yun. Na mag-i-invest ka in something na okay lang na mawala sa'yo. I mean, ako naman, actually, na-experience ko rin na nanghihiram ako. Which is, kaya nga sabi ko sa'yo, hindi naman masama siya at all. Magbayad ka lang. Diba? Kasi lahat talaga ng tao, I think hindi lang OFWs, pero lahat ng tao, napupunta sa situation na yun na kailangan mo talagang manghiram, whether yung purpose mo is for medical bills or maybe nag-invest ka sa isang property or something. You know what I mean? So, ayun lang. Yeah, tsaka, like I said, pwede namang, we cannot judge everyone na nangungutang. Pwede napunta lang siya sa masamang position na yun. Oo. Di ba sa Dubai nga may mga nakukulong pa? Oo. Na Oh yeah, we know someone na. Nakakaawa rin naman. Kasi siya naman, yung kilala natin, hindi siya, okay. Ang nangyari sa kanya is, yung utang niya dapat nabayaran na, pero kasi akala niya nababayaran yung utang niya with yung check na binigay niya sa trusted person na yun. Naalala mo yung kwento na yun. Tapos yung trusted person niya na dapat nagde-deposit ng cheque, yung pala pinapadala niya sa Pinas. Yun ang grabe. Kasi yun yung tipong nakulong na wala, inosente talaga siya eh. Wala siyang, yun ang kawawa. Yung mga opportunistic din kasi. No? Yeah. Siguro, na lang, magpapautang ka, be smart, at do a background check. Para ka na bangko. Oo. I mean, kung sa kapwa, hindi rin biro yung kinita mo. At saka, kung ikaw naman yung mangungutang, be committed, at pakita mo authenticity mo na willing ka magbayad. Oo. Okay. Lalo na kung sa person.
tapos kilala mo pa. Ayun, ikaw, anong Ako, masasabi mo about next toxic trait, OFW trait. Mag-umpisa muna ako sa mababaw. Ano? Nabanggit ko to sa open mic. Ano na rin to, public service announcement sa lahat ng OFW. Kapag uuwi ka, papuntang Pilipinas, or aalis ka, pag magbo-board ka ng flight mo, yung bagahe mo, yung weight na inallow sa'yo ng airlines, hanggang dun lang talaga yun. Alam ko sa Emirates, 30 kilograms. Halimbawa, 30 kilograms lang yun, wag mo na ipilit. Okay. Bumili ka ng weighing scale na, diba? At saka, kasi may mga, I'm sure ilang beses na to narinig ng mga kababayan natin. Baka naman Pilipino yung nasa counter, papalusutin, ganyan. Never nangyari yun. Miski Pilipino yun, hindi ka kilala nun. Ginagawa niya yung trabaho niya. Gusto mo matanggal pa yung Pilipino sa trabaho dahil sa pagpapalusot sa'yo. Oo. At saka alam mo yung mga kamag-anak mo na nagsabi na pag hindi ka nakalusot, aabangan kita dun sa, bigay mo sa akin yung sobra. Never nangyari. Kasi ang tagal ng pila mo, tapos sa check-in luggage, lalo na pagpapalis ka ng Pilipinas, tapos by the time na nakapag-check-in ka na, nakita mo sobra na yung wala ka ng time para pumunta dun sa nag-aabang sa'yo sa waiting area. Tapos bumalik pa dun sa sa check-in. Oo. Kaya makikita mo yung mga Pilipino doon na nagtatapon ng Medyo guilty ako doon. Kaya nga, yung sinasabi natin, di ba? Parang everybody does it. But for some reason, they still do it despite na yung information na kasi i-email na sa'yo yun eh. Nasa website nila, easily Googleable. Di ba? May mga maraming ways para makakuha ng weighing scale. Meron na tayong Lazada, may Shopee, may Amazon. Or kung nandun ka sa Dubai, may mga... sa Dubai may mga... Amazon na rin doon, di ba? Hindi, kahit nasa Pilipinas ka, maraming paraan. Halimbawa, ito, tip. Yung, pag meron kayong 5 kilo ng bigas, halimbawa, alam mo na hindi pa nabubuksan, yun lang, yun ang pang-calibrate mo sa weighing scale mo. Oo. Yun ang ginagawa ko eh. So, halimbawa, may 5 kilo ka ng bigas. Ilagay mo doon sa timbangan. Pag lumabas 5 kilo, ibig sabihin calibrated. Yan, isang tip. Kasi hindi madalas nangyayari. Hindi ba sinasabi? Tinimbang nila, pagdating dun sa airport, mas mabigat pala. Oo. Kasi hindi calibrated yung timbangan. So, yan siguro isang tip na ibibigay ko. I-calibrate mo using 5 kilo ng bigas. Oo. So, pag nakita mong 5 kilo yung lumabas dun sa weighing scale mo, ibig sabihin, tugma. Pwede ka na mag-weighing scale. Pwede mo na itimbang yung bagayan mo. Oo. Alam mo na tama. No? Alam mo na tama. Tama. Tapos, bukod dun sa timbang, yung mga laman mismo. Kasi, sinasabi rin dun kung ano yung bawal. Oo. Alam natin na bawal lang. Alam ko balot bawal. At saka yung liquid, di ba? Oo. Yun talaga major, hindi pwede naman. Hindi, may nagdadala pa rin. Okay lang ang liquid. I think ang hindi pwedeng liquid dun sa hand carry mo. Kasi parang more than 50 ml hindi na pwede. Tatapon talaga yun eh. Di ba? At saka yung mga battery. Mga battery. Alam ko pag may battery up. Kaya di ba pinapalabas sa bag mo yung laptop mo. Kasi may battery yun eh. So kapag i-scan, alam mong ilabas. Oo. Yung pa isa kasi, siguro isang tip na lang din. Minsan kasi yung laptop mo nasa baggage mo, sa hand carry mo, napakalalim. Tapos kapag pinapalabas na sa'yo, hahalongkatin mo. So be prepared.
Yeah. Lagay mo yung laptop mo sa madaling lugar na pwedeng madali mong ilabas. Ayan. Siguro ito, yun lang ang aking kasi you know this, parang pet peeve ko yun parang gusto ko pag nasa airport, smooth. Yeah. Gusto ko mag-online check-in, gusto ko ayoko nung naiirita ako doon sa mga taong kasi naalala ko tuloy naalala mo nung first na uwi ko sa Pilipinas, tapos nagdala ako ng mga vodka, tapos alam ko naman na meron talagang weight limit, no? Ewan ko ba, mapilit ako nun. Sabi ko, siguro naman, I could pull this off, tapos babayaran ko na lang na extra, kasi nga, di ba, minsan lang uuwi. Wala talagang tinapon ko. Kasi yung ibabayad mo na extra, ang mahal kaya. I don't know, ang laki ng imanahal $20. Compared sa yung extra na weight na yun, binagahin mo na lang, siguro pinabalik-bayan box mo, mas nakatipid ka pa. Yeah, true. Yun lang po ang aking PSA. Ako yung second ko na toxic trait ng OFWs. Kasi ako naman, sometimes ganito rin, no? Hindi naman ako like most of the time. But, I think gossiping, sobrang innate talaga sa mga Pilipino yun, no? Pero when you gossip na talaga naninira ka na, hindi maganda yun, tapos nang-judge ka. At the same time, like, kunyari, merong bagong hire. And then, hindi mo pa siya nakakausap, you know everything about that person. Kasi itong isang marites, sabi na sa'yo, na even yung mga sobrang personal, sasabihin pa, na parang feeling ko hindi magandang ugali ng mga, yun doon sa mga na-experience ko ng mga OFWs. Kasi parang, di ba nga dito, very private ang tao. And yun yung mga tipong, mga things that you don't actually want to talk about. Lalo na yung dito, di ba, hindi natin pinag-uusapan kung magkano yung sweldo or let's say yung mga anything na personal about us. Kung gusto mong i-share mo. So, ibig sabihin nun, the fact na tayo, hindi natin i-share yun, dapat na doon din yung respect mo na ako, ayoko pakinggan yun. Kung gusto nyo mag-marites about that person, then sa inyo yun, ayoko maging part ng ganung behavior. So, too much information na oo. Hindi mo naman kailangan i-share. Oo. O kaya pero meron din naman kasi talagang mga tao na very comfortable na sinishare kung ano man nangyayari sa buhay niya. Well, pag respeto naman sa kanila yun. It's their choice kung gusto lang i-share. Pero yung tipong hindi obvious naman na very private na tao. Tapos, siguro kasi medyo na curious ka, bakit kaya tahimik niya, blah, blah. And then, you make a story or a narrative about that person. Parang judging na rin yun at the same time. So, parang you talk about that person behind his or her back. Siguro, kaya yung tahimik kasi ganito, ganyan. Parang yun ang pangit na behavior na. Totoo. I think ito yung, nabanggit mo ito yung sa first episode na parang naging blunt sa'yo. Mas gusto mo pa yun, di ba, na maging blunt na kung yung may behavior ang isang katrabaho mo na hindi mo gusto, mas gusto mo na sabihin sa mukha mo in front of your face na be honest. Yeah. Rather than pag-usapan ka behind your back. Like yung sinasabi mo ngayon. Especially when it comes to, yung work. Bakit yung pag-uusapan yung isang tao na, ay, alam mo yung magaling magtrabaho yan medyo. Yung they would use some wording na, nakaka-hurt. So, ito, yun ang pinaka-toxic siguro na behavior na. Tama. Actually, hindi ko nagugustuhan. Naranasan ko nga yan sa Pilipinas at saka sa Dubai. Diba? Pero dito so far, meron din naman akong experience dito na ganun. Minsan nga hindi Pilipino rin. Yeah. I think innate talaga sa tao yun Kaya parang kung alam mo na toxic yung tao na yun, ako sa totoo lang, alam mo to, diba? Meron na nga akong iniwasan na ganun na hindi naman siya makaka-contribute sa buhay mo. Especially
kung kunyari nandito ka, nakaka-depress ang atong lugar na to because you don't have so many friends, your families are not here. Tapos makakausap mo pa yung mga ganun ka-toxic na tao. Huwag na lang nung hindi mo sila makakatulong sa'yo. Tsaka you're there to work first and foremost. We're not here to be friends. Yes. Correct. Yeah. So that's... Okay. That's a good one. Totoo yan. Ako, next ko siguro, common to sa, makikita mo to sa mga Facebook groups ng mga Pinoy. Yung, tungkol na naman to sa bagahe. Yung pwedeng makidala. Oo. Yung makikidala na hindi naman kayo close, tapos pwedeng makidala. Halimbawa, nalaman nila uuwi ng Pilipinas. Oo. Tapos magpapadala ng... Yes. O magpapabili, no? Oo. Nangyari sa akin to na-experience to. Kawawa nga yung si Kabayan. Kasi sa Dubai ako, hindi umuwi akong Pilipinas, di kita kasama kasi kasal ni Archie. Yung flight ko, may transit siya. Galing siyang Jeddah, Dubai, China, and then Philippines. Yung kabayan na nakasakay ko, galing siyang Saudi. Ang daming nakidala sa kanya. Na sa bagahe niya. Pagdating sa China, hinarang yung bagahe niya. Oh my God. Kasi yung pinakidala sa kanya, hindi niya alam na bawal pala. Ay mga gamot. Tapos nakauwi pa rin naman siya. Kaya lang jahe kasi. Oo. Tapos yung niya, dahil bawal, kailangan niya itapon. Ang masama pa doon, minsan ang gagawin ng mga Pilipino, parang, bakit hindi mo tinago, ganyan. Paano matatago yung detection? I'm not saying na ganoon siguro yung nangyari, pero nakita ko nangyayari minsan. Kaya ikaw na nga yung nagmagandang loob. Yeah. Tapos ikaw pa yung may kasalanan. Oo. Siguro yung tip ko doon, parang kapag uuwi ka, huwag mo sasabihin na uuwi ka. Kasi, alam mo naman yung na-experience ka yung uuwi ka tapos sasabihin sa'yo, pwede makidala or, uy, pagdating mo doon, pwede magpabili ng ganito, magpabili ng ganyan. Parang, sa akin, toxic nga yan kasi, before you tell that, you ask that person first, parang, uy, meron ka bang space pagpabalik? Magtanong ka muna. Huwag yung tipong mag-assume ka na okay lang. Kasi, actually, that's a very rude attitude. Hintay mong mag-offer yung uuwi. Yes. At saka kailangan close kayo. Hindi. Oo naman. Hindi kasi minsan yung sa Facebook group, yung nakita nilang pwede makidala kagad. Minsan sila pa yung naghahanap. Sinong uuwi ng Pilipinas, pwede makidala. Miski hindi nila kilala yun. Parang ayaw ko yung Facebook group na yan. Oo. Pero meron ding Facebook group na gano'n na wala akong dala. Kung sinong gusto magpadala, you just have to pay me so and so. Then, okay lang yun kasi nag-offer siya. Yeah. Yun. True. At saka i-disclose mo, be honest kung ano yung laman. Yun. Kasi parang, siguro, okay, fine. Gusto mo kumita ng konti. Paano kung yung pinadala pala sa'yo is bawal? Diba? Dapat pa-declare mo dun sa gustong magpadala sa'yo since nasa iyo naman yung risk. Pag dinala mo yun, paano kung bigla kang ma-detain sa whichever point you're going to, let's say transit or wherever. So, ayun, kailangan ipa-declare mo. Pero alam mo, meron ako ng curiosity. Kasi meron ako, di ba, meron nga tayo gano'n na nabasa na magtatanong, uwi ako, pwede kang magpadala, you'll have to pay this much. Actually, yung gano'n ba, is that legal dito sa Germany? Kasi parang, diba? Kasi there's no way of knowing na sa'yo yun or kung ikaw yung may dala. Pag sinabi mong halimbawa, ikaw nahuli kita, ako immigration or customs ako. Yeah. So, nakita ko may dala-dala kang bawal. Pag sinabi mo sa akin na hindi naman sa akin yan, pinakidala lang yan. Oo. How would I know? Diba? Hindi, from my perspective, ikaw may dala, ikaw ang responsible yan. Yeah. Wala na akong pakialam kung saan mo nanggaling. Oo. Correct. Yeah. That's diba? a good point. Yes. Parang sa tingin ko, parang nagra-rant na lang ako sa mga isip. Oo nga. Ba't palaging, may connection sa mga bagahe? Huwag dyan na kami Hindi kasi parang ma-avoid in the future.
future. Sana naman. May nakaka-relate din dyan, sigurado. Oh, yeah, that's actually a big point. Yeah, Next. so, ako ito naman ito siguro extreme toxic. Ano na to di ko na masabi kung anong type of behavior to kasi, okay, adultery. Oo. Naku. Yeah. Natatawa ako. Sige, continue. Kasi maraming, ba tawag dito, marami talagang ganyan na nangyari abroad, di ba? Tapos yung hihiwalayan nung tao na nasa abroad, yung asawa nila sa Pilipinas kasi meron silang, alam mo yun, nakilala dun sa wherever, di ba? So, parang, yun, very, very toxic. Kasi, imagine mo yung, the your family's, going to be heartbroken kapag ginawa mo yun. Alam mo yun? Di ba may mga na-experience tayo dati na kasama natin sa flat sa Dubai. Couple sila. And we thought na couple talaga sila. Mag-asawa sila. Yun pala. Hindi. And how did we find out? Naalala mo? Sige, ikaw magkwento. O ako ba? Hindi. Ganito yung pagkakaalala ko. Sige. Mas ang alam ko, pag-uwi nila ng Pilipinas, balik na sila sa kanya-kanilang pamilya. Yeah. Pero pagbalik nila sa Dubai, sila na ulit. Yeah. Yun lang. Ikaw. Ako yung experience ko kasi, meron sa akin talagang, nanligaw na may asawa. Siguro yung difference ng, pag meron sa'yo nanligaw na single tsaka may asawa, kasi yung talagang sobrang yung may asawa na lalaki, very sila, what do you call this, sobrang caring na makikita mo yung difference ng single sa may asawa. That they will go the extra mile just to make you feel, that you're special to them. Pero alam ko na may asawa yun hindi ko siya pinatulan, okay? Just to let you know. Pero alam mo yun, alam ko na may asawa siya, kaya ko nga siya iniiwasan. Pero ang mga may asawa, makukulit sila. Yung bang dead giveaway, paano mo malalaman na ang nanliligaw sa'yo may asawa na sa Pilipinas? Hindi, kasi nung time na alam ko na may asawa siya Kasi paano mo nalaman? Yung mismong nagpakilala sa akin, sa kanya, kasi di ba nasa current ako dati, tapos di ko alam kung naging kliyente ba namin yun. O basta yun. Anyway, alam ko na may asawa siya. Pero syempre, hindi mo naman po pwedeng hindi ka maging friendly sa lahat sa mga clients, diba? Kaya nga parang kailangan marunong kang dumistansya as a girl, as a female na merong delikadesa, merong values. Alam mo na hindi tama. So, wag na. Would you say na may mga Pilipina or Filipino din na kasi yung kasama natin sa I'm sure aware sila na meron silang asawa na sa kanilang sariling bayan sa Pilipinas. Kasi pagbalik nga nila ng sila ulit Oo nga Tapos siguro parang lang, I mean, it's your business, it's your life. Kumbaga, wala akong pakialam kung as long as hindi kayo kaya lang, I think that brings somehow a negative energy in kapag parang I don't know how to say it, pero pag halimbawa yung kasama natin sa bahay yun parang it's an unspoken, it's a very big elephant in the room na hindi nyo pwedeng pag-usapan. Pero ayaw mo obvious. Alam mo, meron pa pala ako na-experience ng ganyan na ginawa akong para scapegoat nung kasama namin sa bahay. So so meron akong nilipatan before. Actually, yun yung tumagal ako dun Pero yung group na yun, nawala na rin sila later on. So yung lalaki doon, meron siyang naging kabit. Pagkatapos, Friendster pa nito Anyway. Oh my God. Friendster ba o Facebook? Okay, anyway, I don't remember. Tagal na nun So tapos, itong lalaki na to,
parang pinipilit niya yung babae na maging friendly sa'kin. Di ko alam, siguro kasi friendly din naman ako. At that time parang, ako kasi, hindi ako nangja-judge na parang, siguro kasi kabit hindi ko i-be-befriend. Pero hindi ko naman siya close, no? Pero kasi parang hindi ko rin naman siya babastusin. Kung kakausapin niya ako, she wants to talk to me, that doesn't mean na, kailangan ko maging basta sa kanya kasi nalaman ko na kabit siya na 'to, alam mo 'yun? Pero hindi kami friends, hindi rin kami friends nung lalaki. Kaya nga nagulat ako, all of a sudden, yung asawa nung lalaki sa Pilipinas sa'kin nag-message. Talaga? Alam mo, ito nagulat ako, wala kaming pictures na magkasama kami ng babae, even yung kasama ko sila't dalawa. So feeling ko yung lalaki ginawa kong scapegoat at sinabi na, yun nga, according dun sa message ng babae, yung asawa niya mismo na, pinakilala mo pala 'to think na galing ka sa isang, kolehiyala ka pa naman, galing ka sa isang Catholic school and so I'm like, "Wait, sino 'to?" Parang, excuse me, yung mga friends, 'di ba sabi ko wala naman akong friends din sa Dubai dun, very kasi ako, picky ako pagdating sa ganyan kasi hindi ako nagtitiwala masyado. Kaya siyempre ako naman explain, pero hindi naniniwala sa'kin yung asawa niya sa Pilipinas. Kaya yun yung nakakainis kasi parang, ka na, kumbaga parang ginawa mo na nga yung adultery tapos manggagamit ka pa ng ibang tao, yung inosente, like, for example ako, para lang gawin mong scapegoat mo tapos ituro mo na ako yung nagpakilala, something like that. Parang anyway, kaya naiinis ako sa mga lalaki. Pero I don't know, that's something na hindi ko talaga matotolerate. It's really, really toxic. Pero siguro may mga kwento behind those things. Alam mo yun, ayaw mo man-judge, pero talagang hindi kasi lahat ng mga aware ako dun sa Dubai na ng apid, yun yung term. Hindi talaga maganda yung naging simula, I mean, kung ano man yung pinagsimula nung nila. Kasi they know na ikaw babae ka, you know that the guy is married. Bakit niya sasama? Alam mo, nagkakaroon din ng negative, 'di ba naka-experience ka negative stereotyping sa mga Pilipino? Pinays, oo. Kasi ginagawa, I mean, we're not saying na lahat ng Pilipina pumapatol sa may asawa. Yeah. And sa may mga afam. Pero on your own experience, nagkaroon ka ng incident na parang na-stereotype ka ng isang Arabic na mahilig kang pumatol sa porket Pilipina ka? Hindi naman. Hindi pa ako napagsabihan ng ganun. Pero parang, actually siguro another, yung toxic, yung mga babaeng nanggagamit. 'Di ba? Parang ano ka ba? Ito yung tinatawag na women empowerment. You don't need any guy in your life. Na hindi ko sabi maging single ka, pero parang sinasabi ko na you can stand on your own, magtrabaho ka, and you don't need a guy to fend for you para lang bumili ka ng mga gusto mo. 'Di ba? You can do that if you're earning. 'Di ba? That's true. Women empowerment. Okay. Yun lang. Siguro, yun din ang ang isa pang toxic behavior. Crossing to that is yung, I'm not saying all Filipina women are like this. We have a lot of friends na parang napaka-independent talaga. Oo. And pero I just hope that women in general, specifically Filipina women, are worth more than they think they are. They are, like you said, parang you need to understand that you're far more capable of, apart from yung maasa ka sa ibang fam. Oo. Alam mo, Yeah.
Yeah, I know your worth. Know your worth, yes. Oo. Parang you don't need you don't have to be a gold digger to get what you want. If you have a goal, work hard for it para ma-attain mo yung goal na yun. Gusto mo pala ng bag, edi mag-ipon ka. Ipon ka ng mga 3 months or 4 months kung gusto mo ng Louis Vuitton na bag. Hindi yung parang mag-aafam ka ng mayaman para may pambili. Tsaka hindi na rin ngayon uso yung, like kunyari, kailangan sobrang yaman or something. I mean, siguro yun yung time ng mga magulang natin, no? Parang, syempre, mga magulang natin gusto na mag-asawa tayo ng mayaman. Pero feeling ko, at the end of the day, ito, kung kunyari man may anak tayo, and this is my own perspective din, hindi ko gusto na yun yung maging aim ng maging anak natin. Or ako, hindi ako maghahanap ng ganun. Parang gusto ko responsible. Yeah. Yun. Tsaka yung responsible and may, syempre, really smart na. At saka ako naman, speaking on behalf of the male population, I mean, I would like also to care for you. Yeah. And give you all the luxury that you can have. Diba? Parang, and gusto ko, there would be, if you want to rest and be comfortable and gusto mo ako muna ang kumayon, I'm okay with that. Yeah. But hopefully that's not the first option. Oo. At saka parang dapat hindi ka nagko-cultivate ng tao to be lazy. Yes. Kasi gusto mo umasa siya sa'yo. Ako rin ayoko na ng gano'n kasi parang totoo lang, parang feeling ko magiging useless ako na kailangan talaga sa akin yung gumagana yung utak ko. Kailangan nag-work siya. So, kailangan nag-work din ako. Otherwise, I'm going to feel useless. And then, probably depressed. Kasi gano'n yung nangyari sa akin, diba? Nung ako nag-work for the first 2 years dito. So, I don't approve of that. Yes. Yes. Women empowerment. Ako na ba? Ako pa rin? Yeah, yeah, kasi ako yung nagsabi ng tungkol sa ano. So, eto, I think kakasunod yung mga sinasabi ko magkaka-related. Pero ito, another PSA. Okay. Public service announcement. I understand na kapag nasa ibang bansa tayo, pag nakakita ka ng Pilipino, tayo ang magtutulungan sa isa't isa. Okay? But there should be a line that you do not cross na hindi tayo ganun ka-close. Yeah. Alam mo, yung kumbaga, kasi sa Dubai, yung mga halimbawa binigay ko kanina, halimbawa, porket Pilipino, papalusotin ka na, ganyan. Halimbawa, pag nasa restaurant ka, tapos yung waiter, Pilipino, i-expect mo na, mag-expect ka ng konting special treatment. Yeah. That's nice and good if bibigay sa'yo yun. Pero, don't expect that from him. Yeah. Don't be disappointed kung hindi ka in-entertain ng isang Pilipino dahil pareho kayong Pilipino. Kasi he's just doing his job. Kumbaga, wag feeling close porket Filipino. Tsaka mayroong mga cases na halimbawa bago lalo na dito sa Germany na kapag medyo konti lang tayong mga Pilipino. I mean, we will definitely help if they need help. Pero pag yung halimbawa, pwede bang tumira sa inyo ng 3 buwan or 6 na buwan? Parang, teka. Kakakilala ko lang sa'yo. Nag-demand ka agad sa'yo, no? Diba? Tayo. Oo nga. So, kasi din, tayo rin, parang hindi rin tayo makompronta siguro. Hindi. Saka siguro kasi sobrang friendly rin ng mga Filipinos eh. So, I just hope na parang maging sensitive na lang rin tayo na know your line. Like, do not cross that line kapag kapag medyo
feeling close ka na. So, Oo. hindi porket Pilipino tayo. Kapag nasa Pilipinas naman tayo, hindi ka, di ba? Ganun, unless friend mo, di ba? Hindi. So, yun lang. Wag feeling close. I'm willing to help. We're willing to help. Di ba? Lalo na kapag kapwa Pilipino. Pero, I think, yung trait na yun is, yung, kasi talaga naman ng mga Pilipino sobrang friendly. Pero siguro yung kaya kung ganyan na yung ideology natin, kasi, do you think because we're becoming Germanized? No. Ganito ako nung nasa Dubai pa rin ako. Sabagay, no? Pero ako parang feeling ko mas naging German ako ngayon kesa before, nung bago ako, syempre. Kasi like, di ba, konti lang yung circle ko dun sa sa Dubai. Ngayon parang mas lalong konti na lang eh. Kumbaga dati, kumbaga sa isang pie chart, naging half na lang ng pie chart or 1/4 na lang yung circle ko. Kasi mas, although kailangan naman, like, you need to be outgoing, you need to network, pero fine, ando na tayo. Pero yung talagang you would trust and tell stories about yourself, especially yung mga personal and yung mga struggles mo, hindi na ako kagaya ng dati. Na kailangan malaman lahat ng tao. Lalo too much TMI. Yeah. Okay, yun lang. Ikaw. Next. Ako ito naman, hindi naman siya toxic. Pero parang, feeling ko, PSA to. Kasi di ba, ako, naging vocal naman ako, kaya ako nag-abroad before, di ba? Gusto ko talaga magtumulong sa pamilya. Kasi back then, ay tumatanda din yung mga magulang namin, and so on and so forth. Pero siguro parang kahit na nandun yung goal mo na yun, huwag mong kakalimutan yung sarili mo. That's good. Yeah, yes. like, mag-save ka para sa sarili mo. Hindi ko sinabi huwag ka magpadala. Hindi ko rin naman sinabi na huwag ka na magpadala. Diba? Ay, sinabi magpadala ka ng malaki. But what I'm saying is, kumbaga iba-budget mo yung sarili mo. Kasi diba sa finance ako, ako ng finance, sa financial institution. Dito rin nag-attend ako, diba? Ang rule kasi dito is, 30-30, 30-10. So 30 for your expenses, tapos 30 for yung sa sarili mo. Kung ano yung gusto mong bilhin, or if you wanna go traveling, and then 30% for your savings, 10% for emergency. Yun ang turo dito sa Germany. So parang, I know it's not possible for everybody. Kung hindi man yun yung ruling mo, basta mag-save ka para sa sarili mo, save for rainy days. Kasi hindi ka forever nasa abroad. So, treat yourself. And yeah, exactly. Reward yourself. Kailangan mo yun. Kasi parang, ikaw yung nasistress, ikaw yung nagtatrabaho, and the least thing that you could do for yourself is to reward yourself. Pamper mo yung sarili mo, kasi yung sarili mo, yung mismong body mo, your mind, your body is your investment. Siya yung nagiging mechanism mo or your instrument so that you can work, and also kung hindi mo siya, papabayaan mo siya, so ano yung magiging, what else is going to be there for you? Ano yung magiging future mo, tapos magkakasakit ka? Hindi naman kailangan maging fancy, di ba? Kumbaga, on a weekend. Like, so mad, siguro magpaspa ka. Tapos sa mga lalaki, magpaspakol kayo. Wala. Okay. Hindi, ibig sabihin, di ba? Or bumili ka sa mga lalaki, ay magpaspa ka din. Wag lang sa... Hindi, bumili ka ng... Okay lang yung karamihan sa nakikita ko, yung bumibili sila ng sneakers na gusto nila. Okay lang yun. Basta... Within your budget. Within your budget. Hindi naman kailangan puro lahat doon na pupunta. Na yung anak mo puro Air Jordan ka, pero sa Pilipinas, yung anak mo... O lalo na yung ganun. Ako, may kilala kang ganyan. Pinabayaan yung anak sa Pilipinas para lang sa kanyang Anyway, so parang, ayun, so ang tip ko talaga is, mag-set kayo ng realistic goal nyo per month. Or yung realistic na sinasabi nating
yung budget goal mo. Kami kasi 30-30-30-10. Pero to be honest, ngayon ng iba na. Parang mas pinaprioritize na natin yung savings, diba? Kasi tumatanda na tayo. Siguro sa mga bata, okay pa yun, no? Pero, yun nga, prioritize yung, kumbaga stick to your goal every month. Tapos, kung kunwari, let's say for example, hindi mo maiwasan. Kasi, anniversary siguro ng parents mo, or talagang may medical bill ka. The next month, kung meron kang 30-30-30-10, so ang gawin mo, perhaps, ano bang calculation nito? 40% tapos 60 na punta sa Pilipinas. Tapos meron kang 30 for yung mga expenses mo, gawin mo na lang 10%, let's say, yung savings mo. Kunyari ganun. Pero the next month, bawi ka. Gawin mo 40% yung savings mo. Alam mo yung mag-adjust ka. Kailangan yung ma-feel mo yung gap for that month. Para, alam mo para sa, I'm telling you, you will be thankful for that. Lalo na kapag sobrang, di ba, nandun ka na sa situation na yun. Yes, correct. Kasi you'll never know na kailangan mo until dumating yung rainy day na yun na kailangan yan. You will look back na parang hindi ka nakapag-ipon. Yeah. Ang hirap pa lalo, kunyari, syempre hindi naman lahat ng mga kakilala mo or, meron talaga sila mapapahiram sa'yo. So, yun yung parang last resort mo talaga yung manghiram ka kasi mahirap din na manghiram. Tapos, syempre, paano kung hindi mo nga ma-fulfill yun? So, kaya kailangan mo talagang meron kang emergency. Emergency savings mo na alam mo meron kang makukuhanan. Very good. Pag nangyari yun. Ayun, yun is PSA. Yun sa parang, I don't think toxic. 30-30-30-10. Yeah. Okay. Ako itong toxic trait na to, I think goes way, there's a historical connotation. Kasi tayong mga Pilipino ay think ko may inferiority complex. Pagdating sa mga Westerners or sa mga pag nasa Dubai ka Arabo na parang ma'am sir, yes sir, ganyan, sinod-sunod. I mean, there's no problem with tayo sanay sa ganyan, respect na parang pero if you want to progress and maging one day boss or tumaas, ma-promote, you should see yourself in that position kung nasan yung and you won't reach that kung lagi kang you see them as inferior, as you see yourself as inferior and them as superior. Na porket American or Westerner na you automatically parang boss mo sila, ganyan. Hindi Kasi minsan, lalo na sa Dubai, mararanasan mo to na, paano ba to? Parang, hindi talaga fair minsan. We understand that. But, not just because it's not fair, you shouldn't fight for it. If you have the means to do it, then fight for it. So, kung halimbawa nakita mo, pareho kayo ng ginagawa ng isang colleague mo, tapos ang unfair kasi he's being treated far more better compared sa ginagawa mo, then speak out. Yeah. Diba? Hindi yung pagchichismasan nyo na para mawabalik sa Pero kung if you would speak out, more often than not, lalo na sa malaking kumpanya, they will listen to you naman. Pero kung hindi, then I think it's time to you to look for another job. Pero you need to understand that you're far more better than some people see you as. So, hindi po, ito pa isa, kasi sa Pilipinas mayroon din ganito na porket depende kung saan ka graduate, kung saan eskwelahan ka,
tingin automatically sa'yo, mas superior ka sa ibang eskwelahan. Pero hindi, may mga kilala akong galing lang sa mga galing, I mean, hindi nga lang eh. Yung point ko nga is parang, hindi porket galing ka sa mas maliit, sa public school, is you're worth lesser. Yeah. Kumbaga, dapat, kung pareho kayo ng task, pareho kayo ng trabaho, that's an equal level, it's an equal playing field. Doon kayo nag-umpisa, and if you're excelling far more than others, then you deserve to be rewarded. Yeah. Nothing more, nothing less. I agree. Yeah. Yeah. Yung sa akin may connection ng konti dyan. Pero hindi naman siguro siya parang not, hindi connection, but kind of may similarity. Yung sa akin naman is, di ba parang you have to be confident about yourself, don't think of them na so much superior. Pero ito hindi with the Westerners. Pero ito kasi, yun yung ito is an observation na meron kasing mga Filipinos na alam mo yun yung naging sobrang successful na sa buhay. Abroad, na sobrang taas na tingin sa sarili. Ito ba yung opposite? Ito naman yung masyado namang ng mamata. Ako parang yun yung mga observations ko sa ibang mga OFWs naman na sobrang naging successful na they're not grounded anymore. Ito yung opposite niya. Oo. So parang, ako parang kung sa tingin mo na naging successful ka, I think yun yung all the more na kailangan mas grounded ka kasi ipapakita mo na despite of all that, you're still the same person. Maybe so much richer, pero alam mo, mapagkumaba ka pa rin, mas naiintindihan mo nga yung mga tao na nasa baba kasi nanggaling ka dun eh. Diba? Parang, don't look down on them kasi you were once like that. Exactly. Diba? Meron tayo nitong, ako ewan ko kung kilala mo to, diba? Meron tayong experience dati, may kilala tayo. So, very naman siya, vocal naman siya sa pinanggalingan niya, diba? Na nasa Pilipinas siya, na ganito siya yung pinanggalingan niya, tapos sa Dubai naging okay siya, naging mataas na yung posisyon niya, tapos ang hindi ko maintindihan, parang, alam mo yung nakakatawa kasi he's bragging about yung mga achievements niya, which is actually okay lang. Kasi if you've worked hard for it, okay lang. Pero yung bragging na, alam mo na talagang, iba na yung pagyayabang niya. Tapos parang, I have to be in with the same type or group of people na, di ba pagpapakilala niya yung mga barkada niya, ay ito, manager yan sa ganito, ito, manager si ganito. Oo, tama. You know who I'm talking about. Ayoko sa lahat ng ganun. Parang, okay, so ibig sabihin, hindi ka po pwedeng makipag-usap sa mga hindi managers. And, this other person, naalala mo yung anak niya, parang sinabi niya, don't be friends with this group of nationalities. Oo nga. Diba? Kasi naglo-lockdown nga sila dun sa mga... Oo, yun ang parang ayokong traits ng ibang mga Filipinos. At the same time, yung nabanggit mo, parang obsessed sila sa titles kasi... Yeah. I mean, I'm not nothing against that kasi meron talaga tayong mga... I would be proud of myself kung naka-achieve ako ng something, no? Pero parang, by achieving that, tapos, ipapamukha ko pa sa iba na, ako to, ikaw, hindi ka ganyan. Parang, halimbawa, sa Pilipinas, yung mga attorney, di ba, parang pag graduate, okay lang eh. It's difficult, hindi kami attorney. Alam ko, mahirap maging attorney, mahirap makapag-pass sa board. Maraming oras ang ginugol dyan at pera. Pero I don't think it's necessary na i-announce mo yan sa grocery. Meron? Kasi parang, it's hypothetical lang. Kasi, parang, lahat sa grocery, pag nakapila ka, pantay-pantay tayo. Diba? Dito nga, diba meron ditong, you wouldn't know kung sino yung mga... Doktor. Oo, tsaka hindi mo alam yung mga top 10 ultra high net worth persons kasi mas tinatago pa nila yung identity nila. Yun yung nakakaano, no? Nakakabilib dito. Humble. Parang,
hindi katulad sa Pilipinas, kilala mo na yun, yung mga top 10 ultra high net worth persons or mga billionaires or mga, 'di ba, magnates. Pero dito parang hindi mo alam. Nilalagay pa nila minsan yun sa mga sticker sa kotse nila. Halimbawa, Doctor, MD, ganyan. Dito hindi mo malalaman kung sino. Sobrang mas tinatago nila. Yeah. Pero meron din naman dito na, of course, kasi in-earn nila yun yung mga degrees nila na yun. So there should be a middle ground. Baga. Oo. Not too proud and not too humble. Yeah. I mean, alam mo na kung nagyayabang eh. Diba? Pero yun talagang yung sinasabi ko sa'yo. I think friend ko, manager siya sa ganito, manager sa ganito. Parang, okay. Sorry hindi kami manager. Maglalaro lang tayo ng So, kailangan sabihin. Kakain na tayo ng lunch Gusto ka ba namin i-address as manager during lunch? Yeah. Okay. So, pwede pa bang ako? Siguro ikaw na lang last to. Ito last. To conclude this topic. Siguro applicable to hindi lang sa OFW but to sa mga travelers din. Is have you heard of the saying, when in Rome, be like the Romans? Okay. Kasi ang daming Pilipino na ayaw mag-adjust. Or at least on the very few, pag nasa Dubai ka, or not necessarily amongst Filipinos, pwede kang maging pero pag nasa Europe ka, halimbawa, meron akong naalala isang kaibigan ko, nagbakasyon siya sa Alps. And pag bakasyon niya during summer, medyo mainit. Nagagalit siya kasi walang aircon. I mean, nasa Alps ka, at summer doon, 30 degrees is probably once. I mean, tolerable pa naman. Ang sinabi sa kanya wala po kaming AC dito, buksan niyo yung bintana. So parang nagagalit siya, ba't walang AC dito, ganyan-ganyan lang, yaman-yaman naman sa. Pero, are you serious? Oh, exactly. Why would you spend for AC kung isa beses lang siya? Mas mataagal nga yung winter dito, yung malamig na season. Hindi, yun ang sinasabi ko, parang hindi nila kailangan mag-adjust sa'yo. Ikaw mag-adjust dun. Exactly. Diba? So, yun ang nakakairita minsan kasi. Tapos yung sa pagkain, halimbawa, yung pumunta ka sa isang German restaurant tapos mag-aanap ka ng rice. I mean, they don't eat rice, huwag kang magbaon din ng rice. Mas malalaki. Pero, mag-adapt ka, adjust, diba? On your own house, pwede ka mag-rice. Pero, when you're in another place, in another culture, try to adapt. Diba? Hindi po pwede yung kinalakihan mo, ipamumukha mo sa kanila. Ito pa isang beses nangyari sa Dubai. Meron kaming potluck na parang yung mga kaibigan ko nagdala ng Filipino food together with Arabs and Indians. Pero parang yung majority Filipinos. Diba? May mga nagdala ng pork. May mga Muslim kaming kaibigan. I mean, kailangan walang disclaimer and parang na-feel ko at that time na parang ini-impose yung Filipino culture sa iba. Which is fine kasi majority Filipino. Pero you need to be considerate of yung mga minority at that time. May merong non-pork eaters. Ang nangyari noon, kasi parang yung Muslim na kaibigan ko na parang he's trying to enjoy, he's trying to adapt. Although hindi naman yung Filipino event, it's a company event. Pero it ended up being a Filipino event. And then hindi siya nabigyan ng warning, nakain niya yung pork. Oh my God. And I really felt bad for that guy. And he was throwing up, ganyan. So parang, ano ba yan? Maging considerate kayo sa iba. Diba? Ito yung parang
yung naalala ko yun, parang tosino yata yun, yung nakain niya. Matamis lang kasi kaya niya nakain. Pero, alam mo yun, yung adapt to the people around you. Yeah. And that where I'm proud to be a Filipino, I'm willing to share my culture to others, but you need to be considerable and adapt to the people around you and the people na kung nasaan ka, kung anong environment. Yeah. So true. I agree. Correct. Yeah. That's a lot. Feeling ko kung kunyari hindi tayo pressed for time, baka mas marami pa tayong masabi. Actually, marami pa akong naiisip din. Pero siguro, na lang. In spite of mga toxic traits, meron din namang positive. Very positive traits sa mga Filipinos. Kaya nga maraming mga Filipinos abroad kasi di ba na tumatagal, tapos nagtatagal sa mga trabaho. Kasi unang-una tayo, we are very adaptable country. Kasi sinabi mo, some are very adaptable, resilient, and patient. Feeling ko yun sa lahat, patience. Patient. Talaga. Kasi parang marami na, lalo na yung mga tipong, siguro mga Gen Z ba? Na tipong konting responsibility, feeling na masyado na silang hirap na hirap sa buhay nila. Pero yung mga Pilipino, no, they're very patient and resilient and they can actually, That's be correct. good at their work despite and in spite of. Yeah, I think yun na muna ang mga toxic behaviors. But I hope, like we said in the very beginning, this is not to shit on every Filipino worker all over the world, but this is constructive criticism sana to make you aware. We are really good at what we do, but there's room for improvement. Yeah. Okay? So yeah, thank you everybody for your time today. Yeah. For listening to us. I hope you enjoy listening to us. No? Okay. Thank you. Bye. Bye. Alam mo, meron ako naisip.